Kamusta mga kapatid, bahagi ako ng salita ng Diyos sa oras na ito. Matagal nga pala akong hindi nakapagbahagi ng salita ng Diyos kasi may pasok ako eh. Pasukan na naman eh. Ito na, yung title ng Binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang babaeng gananay. Ito na, basahin ko na. Masyado lang magulo. Magalaw yung camera eh. Magalaw pala ako. Ang pagbalik ni Jesus. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap. Ulitin ko binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang babaeng gananay. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng isa ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabindalawang taong gulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni naman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humawak sa damit ko?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, papaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao." Ngunit sinabi ni Jesus, "May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit di pa tayo lipat. Haba pala na yun. Hinawakan ang damit ni Jesus at kung paano siya agad na gumaling. Ulitin ko. Hinawakan ang damit ni Jesus at kung paano siya agad na gumaling. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na ng payapa." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak," sabi niya kay Jairo. Wag na po ninyong abalahin ng guro." Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot. Manalig ka lamang at siya'y gagaling." Pagdating sa bahay, wala na siyang isinama sa loob kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Nag-iiyakan ang lahat ng naroon at kanilang tinatangisan ang bata. Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata. Natutulog lamang." Pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, "Bumangon ka, bata." Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y agad na bumangon. Pagkatapos, pinabigyan siya ni Jesus ng pagkain, manghang-mangha ang mga magulang ng bata. Ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sabihin
kanino man ang pangyayaring ito. Napakaganda nito mga kapatid. Pinapakita dito na walang imposible sa ating Diyos, sa Panginoon, na kung saan na ba yun? Kung sabi niyan, sa 50 pala yun. Ito. Kung manalig ka lamang at kung mananalig ka lamang, halimbawa, may mga sakit sa inyo, may mga pamilya may sakit. Ito ang sabi, nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, kunyari ikaw to huwag kang matakot. Manalig ka lamang at siya'y gagaling. Ayun, napakaganda. Kung manalig ka, sasampalataya ka sa Panginoong Diyos, walang imposible para sa ating Diyos, mga kapatid. Ayun lang naman. Thank you, salamat. Ayun lang naman. Maraming salamat, kapatid. Napakaganda niyan. Napakidinawa, lahat ay kayang buhay ng Diyos, ng Panginoon. Maraming salamat, mga kapatid. Ilan mo nakapagbahagi ng salita ng Diyos. May pasok ako Salamat. Sige.